Magandang umaga mga kabayaning Pilipino. Magbigay lang tayo ng komento at reactions doon sa post ni Soto, Tito Soto sa FB, na ang pinaka catalyst daw na corruptions na nangyayari is sa panahon ng Duterte administration. Sabi niya, paglingon daw doon pala yung pinaka ito daw pagka ni Bongbong Marcos is na lang daw to, si Bongbong Marcos daw ang naka no about sa corruptions. Kumbaga nililihis niya yung issue para hindi maipsan yung galit ng mga tao, no, na nangyayari ngayon, kasi malawakang kilos protesta ang nangyayari sa Metro Manila. So ito did it try to save, no? Yung last minute ba na isisave mo yung oras para sa laro ng basketball, no? Then it try to divert the issue doon sa ibang sa past administrations para yung galit ng tao isisisi nila kay Duterte. Pero sa akin, no, sa aking obserbasyon, napaka-estupido talaga ni Soto. Kung ako lang, halimbawa, senador, din nandoon ako sa Senate, House of Senate, then magkaroon ako ng privilege speech, babaratan ko si Soto. Bakit? Hindi niya ba alam na during the past administrations ni Duterte, siya yung Senate President? Kung ganun pala yung basihan niya, so ibig sabihin magbabackfire sa kanya yon. So mayroon na pala siyang alam bakit hindi niya sinabi kay Duterte. At nang sa ganoon, may imbestigahan ng Presidential Anti-Corruption Commission. Pero bakit takot siya kay Duterte na mamura siya? 'Di ba? Nung nagkaroon nga ng sa budget deliberation dati, hindi nga pinirmahan ni Pangulong Duterte hangga't hindi maayos yung pagkagawa sa budget. Tapos sabihin niya ngayon, andyan naman si Senator Mark Villar, pwede naman niyang tanungin yung about sa accomplishment report. So ibig sabihin yung mga accomplishment report ng DPWH na pinipresenta ni former President Duterte sa kanyang mga talk to the people, no, sa Malacanang is mali. So ibig sabihin na mimiki ng accomplished report si Senator Villar. Ano pala yung mga accomplished report ng DPWH? Mga tulay, mga daan, kalsada, mga classrooms na pinipresenta nila sa Malacanang. Mali pala yun. Kasi kung sinasabi ni Soto na sa panahon ni Duterte administration doon nagsimula ang corruptions, din isa siyang estupidong senador, Senate President na nakaupo ngayon. So ibig sabihin pala noon, kaya nila tinanggal si Marcolita sa Blue Ribbon Committee dahil isa siya sa isda na gustong mahuli ni Marcolita. Kaya pinalitan nila on the spot, nagkaroon ng rigidon sa Senado para mapalitan si Chis Escudero, at nang sa ganun mapalitan din si Marcolita dahil andoon na So ibig sabihin pala noon, si Yusek Cabral at si Soto matagal nang magkakakilala. Bakit nung pag-upo niya ng presidente, tinawagan siya agad, chinat siya agad ni Yusek Cabral ng ganito at inalok ng malaking pondo. So ibig ba sabihin, isa din siya sa isda, na malaking isda na gustong mahuli ni Senador Marcolita. Kaya pinalitan nila dahil halatado naman 'di ba? At nang sa ganun, ayaw nilang maimbestigahan, no, yung mga issue ngayon. Kaya nga yung pinalit niya si Ping Lacson, that is a part of their hidden agenda. Diversionary tactics lang nila yan. Palabasin na nag-i-expose ng si Senator Ping Lacson para i-divert yung issue, at nang sa ganun hindi mabuko yung mga plano nila
nakasama si Martin Romualdez. Kaya nga kung hindi pa siya pinilit, 'di ba, during nung hearing sa Blue Ribbon Committee, kung hindi pa nga siya pinilit ni Marcolita na pabalikin sa Pilipinas si Saldico, ayaw pa niya. So ibig sabihin, nagkaroon siya ng cover up. Isa din to si Soto na marami na ngang bulok sa gobyerno, dumagdag pa. Isa ding bulok sa gobyerno. Kaya nga kung ako naging senador, magpipi-privilege speech ako at tumbukin ko, at then I will decide na ibakante ang posisyon ng Senate President. Dahil yung Senate President na nakaupo, nagiging bias. Na instead, wala siyang sinisino. Walang cover up dito. Kasi nga, accountability ang pinag-uusapan. Magiging transparency si Soto. Kung talagang totoo na para sa tao ang pagsisilbi niya. Pero kung hindi, at mayroon siyang pinagsisilbihan, then walang mangyayari at patutunguhan ang Blue Ribbon Committee na ginagawa nila ngayon. Ako, sabihin ko talaga, ibakante ang pwesto ng Senate President, and then we choose to elect the new president na walang kinikilingan. Talagang mayroong kaya nga pinatanggal nila agad si Senate President Chis Escudero, kasi nga si Escudero, ina-allowed niya si Marcolita na mag-imbestiga. Kasi hindi nga nahawakan si Escudero. O ngayon, siya na yung magiging Senate President. No? Sa 2026, this coming 2026, yung ina-archive nila na impeachment, pwede nila yung buhayin. Siya yung Senate President Babanata na naman nila si Sara para hindi makaupo si Sara at nang tuluyang magupo. Kasi wala nga silang malakas na contender ngayon, kundi si Sara Duterte lang. Walang kalaban si Sara. Sino ilalaban nila? Si Risa? Kung sino-sino na nga yung mga kinukuha nila para lang ipangtapat kay Sara Mga ugag. Kaya yan si Soto, napakalaking ulupong yan. Kaya di natin pwedeng pagkakatiwalaan yan. Yan lang, mga magandang umaga mga makabayani Pilipino. Maraming salamat sa pagsubaybay sa channel na ito. God bless.